masam ninyong panahon na makita ang pagmamarcha ng mga anak ninyo at pag-abot ng kanilang mga diploma. Wala akong kapantay yung kaligayahan, hindi po ba? Lalo na, sigurado ako, pag nakita nyo nagtapos yan ng high school at ng kolehiyo sa Taguig, wala namang imposible sapagkat hindi na lang mga magulang ang pumapasa ng edukasyon ng mga anak. Sa amin po, ng mga lingkod bayan, malinaw din. Gusto namin, kaisa nyo kami, kakampi nyo kami hanggang makita natin magtapos ng kolehiyo ang inyong mga anak. Dear parents, once again, congratulations to all of you. Ngayon, ang aking mga importanteng habilin sa batch 2015. Kilala niyo ba si Benjamin Franklin? Narinig niyo yan kasi pinag-aaralan niyo yan sa eskwela, hindi ba? Marami na rin kayong narinig na mga salita na nagmula sa kanya. And let me quote one, di ba? Ang sabi niya, sabi ni Benjamin Franklin, an investment in knowledge pays the best interest. Yun daw po tayo ay maglagak ng puhunan sa edukasyon, maganda daw po ang interes pabalik niyan. So ngayong araw na ito, nakita nyo na mga estudyante, yung produkto ng pag-invest ninyo sa education. Dahil pinili ninyo mag-aral, ang produkto naman yan ngayon ay ang pagtabo ninyo ng inyong karamalan. Ticket nyo yan sa inyong tagumpay. Dahil dyan, buong tapang yung haharapin ang high school at pagkatapos ng high school, haharapin nyo naman ang mundo ng kolehiyo hanggang sa harapin ninyo ang mundo, mapanghamong tunay na mundo ng corporate world o kung anumang karera ang inyong pipiliin sa inyong buhay. Gusto ko na malaman ninyong lahat na ganyan din ang pananaw ng lokal na pamahalaan ng Taguig. Sa totoo lang, taon-taon, pag pinapasa natin ang pananalapi ng Taguig, yung budget natin, ang edukasyon ang nakatatanggap ng pinakamalaking ng alokasyon. Because we believe in the city of Taguig that when we invest in education, we are actually investing in the city's strong foundation. Naniniwala ako na hindi lang dito ang kayang maabot ng lungsod ng Taguig. Nasa harap ko ang kinabukasan ng pag-asa ng ating lungsod. Tiwala ako na kasabay ng pag-abot nyo ng inyong mga pangarap sa buhay ay ang patuloy na pag-unlad ng mahal nating lungsod na ambag natin sa pag-unlad ng bansang Pilipinas. So in closing, gusto kong mag-iwan sa inyo, mag-share sa inyo ng ilang mga secrets to success. Mayroon daw ng mga sikreto, pero alam nyo, ang mga sikretong ito, hindi kayo lalayo. Makikita nyo sa mga tahanan ninyo. So pag-uwi ninyo, mamaya, lahat ng mga babanggitin ko, isa-isa nyo tingnan. At mula sa araw na ito, ipangako nyo na gagamitin ninyo motivasyon. Pag-uwi nyo sa bahay, o kahit dito, tumingin kayo sa bubong, sa roof. Ang sabi daw ng bubong, aim high. Pakisabi nyo nga, aim high. No, so pag makakakita kayo ngayon ng bubong, sasabihin nyo sa sarili nyo, aim high. Sabi ni Mayor Lani Cayetano, mangarap ng malayo. Kasi wala namang limit ang pangarap. Pero tandaan nyo, pag nangarap, kailangan may kalakip na paggawa, pagsusumikap. Pag nakakita naman kayo pag-uwi nyo sa bahay ng electric fan, lalo ngayon, mainit ang panahon. Pag nakakita kayo ng electric fan, sabihin nyo daw sa sarili nyo, be cool. Sabihin nyo sa sarili nyo, be cool. Yan. Kasi, alam nyo, yung buhay, seryoso yan. Marami kayong mga pagdadaan ng mga paghamon, yung mga kabiguan, pero tandaan ninyo, huwag kayong makakalimot, hanapin yung balanse. Ngayon, ang hiling ni Mayor Lani, mag-aral kayong mabuti. Pero sa pag-aaral nyo, maganda. Haluan nyo rin ng mga bagay na cool. Studying is cool, but music is also cool. Sino dito ang may musical inclination? Yan. Sino dito ang mahilig magpinta? Mga artist. Diba? Lahat yan. Sino dito ang mahilig sa sports? O, lahat yan. Kasangkap sa pagkakaroon ng cool na buhay. Di ba? So sabihin ninyo, pag nakakita kayo ng electric fan, maalala nyo, sabi ni Mayor Lani, ano? Be cool. Okay. Pangatlo, pag nakakita daw kayo ng orasan, clock, wall clock, may mga wall clock naman tayo sa bahay, hindi ba?
di ba? Pag nakakita daw kayo ng clock, ang sabi daw, isipin ninyo that every minute, every second is precious. Kaya nga kayong mga bata, diba? Kayong mga estudyante, gamitin, gugulin ninyo ang oras ninyo, no? Sa paggawa ng mga makabuluhang bagay. Walang oras sa bisyo. Walang oras sa masasamang impluensya. Kung gusto nyo may marating kayo sa buhay, ang oras ninyo'y gamitin ninyo sa mga kapakit-pakinabang na bagay. Again, students, pag nakakita ng relo, maalala nyo sana that every second, every minute, what? Yan, is precious. Susunod naman, pag gumigising sa umaga, sino dito ang may habit na tumitingin sa salamin? Yan. Halos lahat tayo, di ba parang hindi kumpleto yung buhay natin pag hindi tayo tumingin sa salamin bago umalis sa bahay. Di ba? Pag tumarap daw po tayo sa salamin, ang sabihin natin sa sarili natin, ako, I have to reflect before I act. Alam mo, malalim na salita yung reflection no? Pinag-iisipan, pinagninilayan ng matindi ang mga akto, ang mga kilos na gagawin natin sa ating buhay. Kasi, ang buhay, pag may ginawa tayong mga aksyon, di ba? Mahirap nang maibalik. Di ba? Pagka tayo nagkamali, pwede pa rin tayong bumangon, pero may mga bagay na mahirap na maibalik. So sa bawat aksyon ninyo, di ba? Kailangan pag-isipan yung mabuti. At ako, si Ate Larny Cayetano, ang advice ko, dapat pagnilayan ninyo ang kahalagahan ng edukasyon, pagpapahalaga sa pamilya at pagpapahalaga sa inyong mga pangarap sa buhay. Pag nakakita naman daw kayo ng kalendaryo, may mga nakapost bang mga kalendaryo sa bahay nyo? Yan. Pag nakakita kayo ng kalendaryo, isipin nyo, di ba? Kailangan daw tayo dapat up to date. Alam nyo, ang mundo, ang bilis ng pagbabago, di ba? Few years ago, hindi pa naman uso yung mga cellphone, di ba? And access natin sa internet. Dati, pag nagle-lecture si ma'am at saka si sir sa loob ng eskwelahan, tayo nagre-rely sa mga libro, hindi ba? Pero ngayon, ang dami ng means at source ng information, di ba? Kita nyo, ang bilis-bilis ng pagbabago. At pag hindi tayo sumabay sa pagbabago ng mundo, mahuhuli tayo. And this is the reason why every year, the Department of Education, in partnership with the local government of Taguig, we always try our best to improve not just our facilities, but yung trainings din ng mga teachers at lahat ng mga gamitan natin sa ating mga paaralan. So tandaan, pag nakakita ng kalendaryo, ano ang sasabihin sa sarili? Dapat ako updated, hindi ba? And lastly, ito naman yung encapsulation ng lahat ng bilin ko sa inyo. Pag nakakita kayo ng pinto, lahat naman tayo, bago ka pumasok sa lahat ng mga establishmento, papasok ka sa pinto, hindi ba? Ang sabi naman daw, push hard to achieve your goals. Sino dito yung may mga pangarap sa buhay? Taas ang kamay. Yung mga pangarap sa buhay, di ba, maaaring magkaroon ng katuparan kung sisikapin nyo sa sarili nyo at sasabihin nyo sa sarili nyo na kaya nyo gawin at hindi kayo susuko. Kanina, nung umaabot kayo dito ng mga certificates nyo at saka yung inyong mga medalya, inaabot na rin sa inyo yung yearbook nyo, hindi ba? At dun sa yearbook na yun, sinulat nyo yung mga pangarap nyo, hindi ba? So, ang tanong ko sa inyo, hahayaan nyo ba na matapos na lang at manatili na lang sa sulat, sa yearbook, yung mga pangarap? Samantalang hawak nyo sa kamay ninyo ang kinabukasan ninyo. I challenge you, my dear graduates, to hold on to your dreams, work hard, and pursue all your dreams in life. So once again, dear students, parents, and teachers, congratulations mula sa inyong Ate Larny Cayetano at sa mga lingkod bayan ng Taguig. Kapiling po natin ngayon ang ating pong Congressman, Direk Lino Cayetano at Vice Mayor Ricardo Ading Cruz Jr. Kasama po ang ating butihing kapitan, Kapitan Enzo Fortuno. Hinihiling ko pong samahan nila ako dito sa entablado para sa pagkagawad natin ng parangal sa ating mga katangi-tanging mga mag-aaral. Hihiliin ko pong umakyat sa entablado ang mga sumusunod
sumusunod. Mangyari naman po na samahan ng kanilang mga magulang ang mga batang magkakamit ng karangalan. 8. Honorable mention, Mark Calvin Remilio. 7. Honorable mention, Stephanie C. Clara. 6th honorable mention, Maria Louise R. H. Umali. 5th honorable mention, Antoinette P. Guzman. 4th honorable mention, Johnson Errol Santillan. 3rd honorable mention, Michelle M. Manaloto. 2nd honorable mention, Blessing Jean Nieves. 1st honorable mention, Sheila Marie D. Tapa. Ang mga bata po na nasa entablado ay gagawaran ni Vice Mayor Abing Cruz Jr. ng pedalya, sertipiko at educational assistance na nagkakahalaga ng 5,000 piso. Congratulations to all of you. Ngayon naman ang pagkagawad sa ating class salutatorian. Class salutatorian, Anne Lorene B. Aguilar. Ang ating pong class salutatorian ay nakawalan ng sertipiko ng pag-ilala, medalya ng karangalan at educational assistance na nagkakahalaga ng 12,500 pesos. Congratulations! Tatawagan na rin po natin ang ating class valedictorian. First honors, Christine C. Puerto. Our class valedictorian will receive a certificate and medal from the City Government of Taguig. Ganun din po naman ang educational assistance na nagkakahalaga ng 15,000 piso. Congratulations! Ang lahat po ng batang nagsipagpapos sa may karangalan ay nakatanggap din po ng sertipiko ng pagkilala at medalya mula po kay Congressman Dino Cayetano. Sa punto po ito, gagawaran din po ang batang nagkamit ng Senator Rene Compañera Cayetano Leadership Award. Siya po ay pagkakalooban ng medalya ng karangalan, sertipiko ng pagkilala at educational assistance na nagkakahalaga ng 5,000 piso. Ito po ay igagawad kay Christine C. Puerto. Sa punto pong ito, aking inaanyayahan sa entablado ang ating mga konsehal ng bayan na pinamumunahan ng inyong kabarangay. Nandyan po, kapital, ating pong konsehal Jojo Eron. Ganun din po si konsehal Noel Dizon, konsehal Arvin Alip, konsehal Erwin Manalili, konsehal Noel Dizon, konsehal Yaser Pahandaman, konsehala Mer Supan at ang pinakabatang konsehal po natin si konsehala Pami Zamora. Ating po kinikilala hindi lang ang mga batang nanguna mula sa section 1 kundi pati ang mga batang nanguna sa kanilang section. Hindi po umakyat sa entablado sina Mula po sa Section 2, mangyari lamang pong samahan ng kanilang mga magulang. Section 2, Axel Rose M. Arena. Section 3, Ana Marie R. Dizon. Section 4, Desiree Olva. Section 5, Marjorie Torres. Section 6, Michelle Kier Alden. ang mga batang nanguna sa kanilang section ay kagawaran ng medalya ng karangalan. Ganun din po naman ang educational assistance na nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Congratulations po sa inyong lahat.
ng Metro Manila at Pilipinas. Pinoproblema yan sa lungsod ng Taguig. Hindi lang basic na pangangailangan ng mga estudyante ang ating ibinibigay. Alam ko na sentimental sa mga estudyante ang magsuot ng toga. Kaya salamat sa Sangguniang Panglungsod sa pagpayag ninyong aprubahan ng hiling ko ay pagkalawang espesyal na graduation na ito para sa mga mag-aaral na Taguigenyo. Maraming salamat po. Pwede na po tayo bumalik dahil sa ngayon naman ay tatawagin ko sa entablado ang dalawa po nating kagawad para sa mga kaming kapitan, kagawad Arthur Flores at kagawad Mario Villar, para naman po sa pagkagawad ng mga parangal mula sa tanggapan ni Congressman Delfino Cayetano. Magandang umaga sa inyong lahat. Bukod sa pagbibigay pugay at parangal sa ating mga academic awardees, nagbibigay rin tayo ng special non-academic awardees at makakatanggap po sila ng isang medalya para